Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! At 31 ng Hulyo 2017, araw ng Lunes, live po kami sa PTV4, sa online, sa Kilos Pronto, paring Alex. Oo, marami tayong platforms, kaya hindi nyo mamimiss po ang Kilos Pronto. Yun, may malaking balita nung weekend. Yeah. Oh, grabe. Yung patay po si Mayor Paruhinog ng Ozamis, patay din ang kanyang may bahay. Yeah. At 11 iba pa. Grabe. Yung kanyang anak na vice mayor niya, Sinova, nakaligtas, buhay. At saka yung isang lalaki, si Junior. Yung kapatid, si Reynaldo Junior. Pero yung 11, 12 kasama si Mayor, dead ball. Pero pinag-giit ho ng PNP na legitimate ang kanilang operasyon. Meron silang search warrant at ay na-serve nila ho yan bandang 2:00 sa madaling araw. Pero siyempre, mga malilikot na naman ang isipan na pare Alex, sinabi na naman EJK, hiningan na reaksyon si Senador Lacson kahapon. Sabi ni Senador Lacson, at least yan nasa bahay. Tama. Wala sa kulungan. Hindi sa government institution. Hindi sa government institution. Kung ano man nangyari dyan, tama. Bahala na sila doon. So, yun ang sinasabi. Ayun, madalas naman sinasabi na, oy, tumigil na kayo. Mukhang hindi tumigil eh. Ayaw tumigil. Yan ang nangyari. Ayaw yung tumigil. Hindi si Duterte nakaharap ninyo ngayon. Si kamatayan. Yun ang sinasabi. Kaya iba pa dyan. Pero tsaka depende rin kung kanino ka nakalinya. Kung sa gobyerno ka, tama lang yun. Pero kung medyo dito ka sa dilaw at sa mga human rights, mali. Makakarinig ka ng tuligsa pa rin. Ay, sigurado. Okay, simulan na ho natin ang imbestigahan at serbisyo publiko. Eto na ho, simulan na natin. Dalagitang 13 anyos nagreklamo, minulestya ng amaing demonyo. Problema, nakalabas ng bansa ang Diablo. Alamin sa Kilos Pronto. Dahil gustong magkatrabaho, OFW pumayag kahit pineke ang dokumento. Gusto nang umuwi dahil ang buhay ay kalbaryo. Alamin sa Kilos Pronto. At nagpakilalang kagawad, inirereklamo. Hindi pata sa paghawak ng kaso. May pinapanigan sa bugbugan ng mga lasinggero. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Alright, dire-diretso po tayo sa ating serbisyo publiko. Sumbong Metro, agad tayo. Isang amain tumakas papunta ibang bansa matapos molestyahin ang anak ng dating asawa. Humingi ngayon ng ayuda si Linda na mahuli ang dating asawa na si Oscar Paul Valle. Na itong Pebrero lamang nadiskubre ni Linda ang pangmomolestya ng dating asawa sa kanyang anak
na 13 anyos. Diyos ko po naman. Ito ay matapos ipatawag si Linda ng teacher ng anak. Dito ikunento ng bata na noong September nakaraang taon pa nagsimula ang kababuyan sa kanya ng stepfather niyang si Oscar. 4 na beses daw minolestya ni Oscar ang anak bago ito nakapagsumbong sa teacher. Nang kumprontahin ni Linda ang dating asawa, sinabi nito na dinidisiplina lamang di umano niya ang bata. Sinampahan ni Linda ng violation ng RA 7610 ang manyak na lalaki sa Quezon City Regional Trial Court. Nakapagpalabas naman ng arrest warrant ang korte. Pero ang problema, parang Alex, nakatakas na papuntang California, si Demonyo. Bago pa ma-serve ang warrant. Ikinakasama pa na loob ni Linda, mismong magulang ni Oscar, ang gumawa ng paraan para makaalis papuntang Amerika ang dating asawa. Gusto sanang mapabalik ng Pilipinas si Oscar Paul Valle upang mapanagot sa ginawang kababuyan sa anak ni Linda. Well, kasama natin ngayon, parang Alex, si Linda, hindi niya tunay na pangalan. Magandang araw po sa inyo, Linda. Alright, so hindi rumekta na nagsumbong yung anak mo, kundi ipinadaan sa teacher. Opo. At ang teacher nagsabi sa inyo na, alam mo ba na minumolestya yung anak mo, ganun po ba? Opo. Alright. Opo. Ano rohong pagmumolestya ang ginawa nitong demonyong ex ninyo, stepfather na bata? Pag madaling araw po, ginigising po yung anak ko. Saan po kayo ng mga oras? Tulog nito? po. Kasi may bunso pa po akong anak, baby pa lang. Okay. Hindi nyo napapansin na umaalis sa kama nyo yung lalaki? Hindi po. Okay. Tulog, yun po yung tipong himbing na himbing ako sa pagtulog. Gigisingin niya po yung anak ko, tapos palalabasin niya ng kwarto. Tapos doon na po gagawin yung kahalayan. Panghihipo, gano'n? Opo. Hindi lang po hipo, parang dumating pa po sa point na pinasok yung kamay at tinangkang ipasok yung ari. Tinanong nyo ba ninyo yung anak niyo bakit hindi siya nagsumbong sa inyo na bakit dumaan pa sa teacher? Opo, tinanong ko po kasi po nung time na yun, napansin ko na po na parang iba po siya manamit. Iba na ang kilos. Iba na po yung kilos, may takot po. Traumatized. Tinanong ko po siya, tinatakot po siya nung stepfather na hindi pag-aaralin. Gano'n? Yung po pinapanakot sa kanya. Alright, kailan po lumabas yung warrant of arrest? Nung nagpunta po ako sa DSWD para po sa counseling po niya, naisipan ko lang dumaan sa RTC branch 229 para i-check yung case. Doon ko lang po nakita na may warrant na po. Siya lang may warrant. Hindi nyo sinama yung dalawang kulang-kulang na magulang. Pwede po yun, aiding and abetting. Hindi pa ako ibig sabihin, kinonsente yung kanilang anak na manyak, pwede po yun. Makakasama sila dapat doon sa warrant. Hindi, sabi po sa akin, nantayin ko raw po mag-hearing. Ay, sana sinama ninyo aiding and abetting, di ba? Parang Alex? Oo. May hawak na ko kayong warrant of arrest. Opo, Humingi ko kayo ng kopya sa Okay. Meron po. Alright, Ma'am Linda, sandali lang po, tinatawagin natin ng NBI. Parang gagawin ho natin, ma-coordinate doon sa Interpol. Ano po? And at the same time, tatawag din ho tayo sa DFA para makansela yung passport. Ito ba anong klase po ang passport na Philippine passport? Philippine passport po. Philippine passport. At tama. Pati meron Pwede nga tayo- i-report ito sa embassy para makancel yung US visa nito. And bukod dyan, parang Erwin, meron tayong extradition treaty. Exactly. Diba? Kapag may kaso ka dito, pwedeng pauwiin ka agad dito yan. Oo. Exactly. Sige. Anyway, babalikan natin yan. Ano ba, Aling sir. Linda? Sandali lamang, ano? Yes, sinusubukan kasi namin natawagan si Director Dante Giran ng NBI pero maya-maya po, antay lamang ako kayo dyan. Okay, dito tayo paring Erwin. Kasabihan nga ho ng mga matatanda ng kabataan pong pag-asa ng ating pong bayan. Pero kung ganitong mga kabataan naman, ang aasahan natin baka ho, kangkungan ho sila dadamputin. Bakit? Panurin ninyo. Maluwag na trapiko at kaligtasan ng pedestrian. Yan ang pangunahing rason kung bakit gumagastos ng milyon-milyong piso ang gobyerno para ilagay ang footbridge na ito. Pero sa Samson Road sa Caloocan City, mistulang white elephant at walang saysay ang infrastrukturang ito. Ang mga tumatawid kasi na karamihan ay mga estudyante, mas pinipiling makipagpatintero sa mga sasakyan sa halip na gamitin ang tulay. Bakit hindi nyo ginagamit yung overpass? Bakit? Nagmamadali kami, kuya. May karatula naman na babala na maaaring kahinatnan kung magiging pasaway. Wala pa rin silang pakialam. Hindi mawari
Kung mangmang at ignorante o sadyang matigas ang kukote at arogante. Nakita mo, nakatayo lang na wala naman dumadaan. Maganda talaga yung mayroong magsasaway sa kanila para magamit yan. Mga ihot-iha na pag-asa ng bayan, matuto na kayong sumunod, ha? Para rin naman yan sa sarili nyong kaligtasan. Oy, yung tulay na yan, ginawa yan para tawiran ninyo mga buhong, ha? Ano sasabihin mo, nagmamadali kami kuya. Pag ikay namatay, nagmamadali ka na ililibing na magulang mong hinayupak ang bata ka. Siguradong diretso kayo sa ospital. Diyos ko naman, Mabuti kung ospital. Doon sa sementeryo. Ha, i-cremate ka. Inilagay sayang yung pera, yung buwis. Ha? Hindi yan palamuti, gamitin nyo. Diyos ko po naman talaga na. Anyway, balikan naman natin ang ating sumbong prom din ng Biyernes. Kung matatandaan po ninyo, ipinalabas natin dito ang reklamo ng mga residente sa Barangay Alegria, San Isidro, Northern Samar. 3 dekada na raw inireklamo ng mga taga-Barangay Alegria, San Isidro, Northern Samar ang lubak-lubak nilang kalsada. Mistulang nga raw lubluban ng kalabaw ang daan na ito na nagpapahirap sa kanila. Alright. Ngayon, matagal na problema yan, ha? Matagal ng problema ito. Puro pangako ang mga opisyal ho dyan na ayusin. Pero until now, wala pa rin. Ito ba ay provincial road o national sabi, road? provincial road yan. Provincial. Dapat dito sila governor. Yung provincial engineer ang gumawa nito. Ito naman ako nagtataka parehas. Kaya yun, kabaligtaran. Yung pera ng bayan, pinanggawa ng tulay, ayaw gamitin. Ito naman dito, ayaw naman ayusin. Anak ng pusit talaga. Diyos ko po naman. Anyway, mamaya-maya, babalikan ho natin yan, ano? The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Lancer Asuncion alias Makot, 25 anyos at may kapansanan sa pag-iisip. Ipagbigay alam kina Kenneth Asuncion at Joey Asuncion sa numerong 0936-421-3479. Michael Tino, 39 anyos, huling nakita noong Pebrero 16. Tawagan lang si Estrelita Tino sa numerong 831-3837. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Update po tayo mga ka-KP. Good news ito, ha? Abot tenga na ho ang saya at ngiti ho ni Resty Cunanan, ang subcontractor na inireklamo po ang kumpanyang United Power System Philippines Incorporated. Ito po yung UPSPI. Nang hindi po pagsunod sa kanila pong napagkasod ng kontrata. Kung bakit masayang-masaya itong si Resty, ito panurin po natin. A 5 ng Hulyo, lumapit sa Kilos Pronto si Resty Cunanan, isang subcontractor ng United Power System Philippines o UPSPI. Hinain ni Resty, 6 na pong trabahador niya ang hindi napapasahod dahil hindi tumupad ang UPSPI sa kanilang napagkasundo ang kontrata. Upang makumpirma, nagkasaagad ang Kilos Pronto ng isang surveillance mission. Yung account ni sir is currently under investigation. Because yung pinubay nila ni sir is manual. Yung daily time record nila is manual. Which is hindi nagkamanggalan sa record ng company based on biometric. Ayon kay Resty, bagamat sira ang biometrics na ginagamit nila,
Nakapagbigay naman daw siya ng time lag na pirmado ng guard on duty kaya walang dahilan para hindi maantala ang bayad sa kanilang trabaho. Kaya kilos pronto kaming nakipag-ugnayan kay Director Johnson Cañete ng Department of Labor and Employment, NCR, at malugod naman niyang tinugunan ang sumbong. Sir, ganito na lamang po para mabilis tayo. Pwede po bang samahan namin dyan sa inyong tanggapan sa DOLE itong si subcontractor at tawagin po ninyo yung contractor para sa harap ninyo mapuwersang magbayad dito sa subcontractor, Attorney Johnson? Hindi po. Kinabukasan ay sinamahan ng kilos pronto si Resty sa tanggapan ni Director Cañete. Yung tinawag namin conciliation mediation. Yung bigyan lang sila ng lugar or panahon na pwede mag-usap yung requesting party, yung ang gustong makipag-usap at saka yung gusto niyang kausapin. Sa case natin, yung contractor at saka yung principal. So yung contractor, hingi sa office namin na, Sir, ipatawag niyo yung principal kasi hindi ako binayaran. At makalipas ang 3 linggo, buo nang nakuha ni Resty ang kabuang bayad mula sa UP-SPI. Ako po ay muli nagpapasalamat sa Kilos Pronto, kay Sir Ben, kay Sir Alec, kay Sir Erwin. Ang nilapit ko pong problema sa inyo ay nagawa na ng solusyon. Ibigay na po sa akin ang kabayaran ng kumpanyang UP-SPI. Muli po ang pasasalamat ko sa Kilos Pronto at sa lahat ng kanyang mga staff. Alright, balikan po natin ang reklamo tungkol sa pangmamolestya sa anak ni Aling Linda. Para sa karagdagang ayuda, makakausap natin si Attorney Maria Antoinette Mangrobang, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigrations. Magandang hapon po, Attorney Mangrobang. Magandang hapon po, sir, at magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Good afternoon po. Yes, ma'am. Good afternoon. Ma'am, may ilalapit lamang kami pero may konting problema. May warrant of arrest na itong kumag na ito, itong stepfather ng bata na minolestya yung kanyang stepdaughter na 13 years old. Yes, nakatakbo sir. Itong si Ogag sa Amerika ngayon. Nandun sa Amerika ngayon. Alright? Ano ho ba ang pwede nating maitulong ng Bureau of Immigration dito sa nanay na gusto niyang mapanagot itong buang na ito dito sa korte natin, ma'am? Opo, una sa lahat po, yung Bureau of Immigration po, ang maitutulong natin kung mabigyan po kami ng certified true copy ng warrant, yung ating pong complainant ay maaaring i-furnish ang Bureau of Immigration ng warrant na ito para ma-include po ang pangalan nitong akusado sa aming alert list. Pag nasa alert list po siya at siya po ay dumating dito sa bansa, ay kaagad po siyang i-intercept ng immigration at i-endorse po kaagad sa NBI or PNP dahil nga po dito sa outstanding na warrant. Attorney, ang problema, ma'am, baka mag-TNT na roon. Is there a way na ngayon pa lang the Bureau of Immigration will coordinate with the NBI so that the NBI can coordinate with the Interpol para ma-serve yung warrant of arrest doon sa dito kay Oscar Paul Valle? Ang Bureau of Immigration po, very limited yung aming jurisdiction. Maaari po nating matulungan yung ating kababayan na po tumulog din po sa Department of Foreign Affairs para rin po ma-cancel yung passport nitong tao na to na nakaalis na dito sa ating bansa. At pwede rin po tayong humingi ng tulong sa Department of Justice kung sakali pong yung pinuntahan po, kung Amerika po, sigurado namang may extradition tayo sa kanila para ma-effect po, but not through the Bureau of Immigration because an extradition po does not pass through our agency, sir. Siguro paring Erwin, Attorney Mangrobang, si Alex Santos po to. I'm sure pwede rin siguro makatulong pong immigration sa pagbibigay ho ng impormasyon kung kailan umalis at saan ang kanya pong last na pinuntahan po. Pwede o yun, ma'am, no? Meron po kaming information on pero hindi po natin alam kung yung flight na tinake niya dito sa ating bansa, yung pinuntahan niyang unang port of disembarkation, ayun na po ang kanyang final destination. But we can have information as to yung susunod na port na pinuntahan niya pagka-alis niya po dito sa atin. Meron po kami noon sa aming system. Okay. Alright. Sige ma'am, ganun na lamang ho siguro. Pa-furnishan po namin kayo ng certified true copy ng warrant of arrest and at the same time, ilalapit na lamang ho siguro namin ito personal sa NBI. Pwede rin po ba na sa DFA ma'am para makancel na yung passport nitong ma'am? Oo, maaari po din natin idulog sa DFA itong problemang ito dahil nga po criminal po ang taong ito na tumakas po sa ating bansa. Opo. Alright, Attorney Maria Antoinette Mangrobang, maraming salamat ma'am. Magandang hapon po.
Maraming salamat din, sir. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Thank you po. Ganito na lang gagawin natin, Aling Linda, kayo sasamahan namin sa NBI, ano po, para ma-coordinate po. Well, you have to give us a copy or yung immigration muna ng true copy. Ganon din ang NBI para mabigyan nila yung kanilang counterpart sa US, yung Interpol. Ganon din po ang DFA. So, kung ako sa inyo, make 3 copies po para sa DFA para makancel po yung passport. Apo, sir. Pag makancel yung passport ko niyan, talagang presado ibalik ko dito yan. Liliit ang kanyang mundo. Ay, liliit. Ano po? Sige po, sasamahan po namin kayo bukas, Ma'am Linda. Apo, sir. Thank you. Anyway, diretso tayo. Sumbong Metro ulit tayo. Inireklamo ngayon ni Isabel Soriano ang grupo ng mga kabataang lalaki na nambugbog sa kanyang 17 anyos na anak. 23 ng Hulyo, dumalo sa isang birthday party ang kanyang anak na si Nelson. Hindi niya tunay na pangalan. Kasama ang mga kaibigan nito. Nagkaroon sila ng inuman sa nasabing party. Pero hindi pa man nagtatagal, napagtripa ng isang grupo din ng kabataan ang kanyang anak. Nahumantong sa rambol ang dalawang grupo. Kinuyo gumano si Nelson ang grupo ni Oka, kasamang iba pang barkada ni Oka na nakilalang sina Ryan, Richard, Alvin at Mark. Pero nang gumanti ng suntok si Nelson, sapol at basag ang ilong ni Mark. Agad din inawat ang rumble, pero ang grupo nila Oka at Mark agad nagreklamo sa barangay. Isang Nico Trinidad umano ang dumating sa barangay na nagpakilalang kagawad ang nag-ayos ng kaso. Pero ang anak niya ngayon na si Nelson ang sinisigil ng danyos ng nakarambulan nito. Pilit daw silang pinagbabayad ng 120,000 para sa pagpapagamot kay Mark. Samantalang sinisingil naman sila ng 5,000 para sa nasirang bahay ng kanilang pinag-inuman. Kasama natin ngayon live sa studio si Aling Isabel Soriano at ang anak na si Nelson. Magandang hapon po sa inyo, Aling Isabel. Okay, alright. So, rambulan, ma'am. Alright. Inuman, 17 si Iho. Napuruhan yung kalaban. 16 lang po. 16, okay. 16, rumble. I'm sure, minor de edad yung kalaban din niya, ano? Paano ho naman napasok doon at pinagbabayad ngayon si anak ninyo nung kagawad? Ano po, sabi niya po sa barangay, bali pumunta po kami sa Kanumay East. Doon po kami nakatira. Okay. Doon niya po kami dinimanda. Okay. Kasi kung saan daw po nakatira yung nanakit doon sa ano niya, doon niya daw po didimanda. Tapos yung nanakit po daw sa kanya sa Lingunan, doon po na kami nagdemanda. Okay. Ngayon, tinatakot niya po kami na pag di kami nakapagbigay. Ma'am, ganito siguro, away mga minor de edad ho yun. If I were you, sabihin nyo, sige, magdemanda kayo kasi kung minor de edad din ho, wala naman hong kulong yan. Pareho silang minor de edad. Tinatakot nga po. Dahil sa batas ni salamat pala kay Senador Kiko Pangilinan. Doon sa pag minor ka pa, wala kang kaso. Juvenile. So wala rin ng kaso yan. Masking idemanda nila ng idemanda, ito'y 16 anyo, so minor de edad ho yan. So mangyayari po dyan, mapayo namin sa inyo, is charge, counter charge. Didemanda kayo, idemanda nyo rin na gumanti lang ho ito. Di ho ba? Yung nga lang, medyo tatanga-tanga yung kalaban, kaya napuruhan sa ilong. Yun ang nangyari. Pero ang ano ba ng barangay ninyo? Parang pumapabor sila doon sa kalaban nito ni Nelson. Kasi hindi daw po ako pwedeng magreklamo dahil naunahan po daw nila ako. Dapat ang barangay parang Erwin, di ba? Hindi, wala hong gano'n na naunahan. Charge, counter charge, dapat pareho. Ito, alamin natin ha. Kay Colonel Ronaldo Mendoza, ang Chief of Police ng Valenzuela City Police Station 4. Magandang hapon po, Colonel Mendoza. Yes, sir. Magandang Colonel Mendoza, good afternoon. Opo, magandang hapon po. Hindi marinig. Hello? Wala. Lakasan mo. Lagi mo ng baterya. Para maganda. Wala. Wala dito. Okay. Hello? Ayun! Talagang. Colonel, magandang hapon po. Sir, magandang hapon din po sa inyo dyan. Opo, si Erwin Tulfo po ito with Alex Santos. Live po tayo dito sa Kilos Pronto over PTV4, sir. Meron pong dalawang grupo nagrambulan dyan sa inyong lugar. Parehong mga minor de edad. Alright? Nauna yung isang grupo, binugbog itong kabilang grupo, gumante, na minor de edad din. Nung pagganti nito kabilang grupo, napuruhan yung unang grupo na umatake sila, nabasag ang ilong. Ngayon,
lumapit sa barangay at dinidemanda ito pangalawang grupo na nag-react lang naman. Sinisingil lang 120,000 at sabi, magka-countercharge sana si nanay nung kabilang grupo. Sabi na ng barangay, hindi na pwede kasi nauna itong isang grupo na nagreklamo, Colonel Mendoza. Pakipaliwanag, pwede bang ganun? Hindi na tanggapin dahil may nagreklamo ng nauna sa kanila, sir? Pwede po yun. Tinatawag natin na counter-charge. Kasi dadaan naman sa isang investigasyon yan. Malalaman natin, base sa mga ebidensyang i-present nila, mga testigo, kung sino talaga ang may sala. So, ang pwedeng gawin dyan ng barangay, kung talagang dyan magkasando dyan sa barangay, ay pwede silang kumuha ng certification para to file action at i-refer dito sa police station natin. At para doon naman sila sa police ngayon mag-file. Yun. Yes, sir. Opo. Alright. Sige po. Ganun na lang po gagawin namin, Colonel. Sasamahan namin po itong nanay at saka yung minor de edad niya na kumuha ng certification para makapag-file ng reklamo dyan sa presinto. Opo. Kasi parehong minor de edad dito, sir. So, parehong mga 16. So, kahit magdemanda nito, ala naman kung mangyayari siguro. Yun na nga. Kaya nga po, maraming salamat kay Senador Kiko Pangilinan. Thank you. Anyway, sir, magandang hapon po. Maraming salamat din, Colonel Mendoza. Magandang hapon din po sa inyo dyan. Natutuwa ka. Dahil matuwa yung mga minor de edad, kahit magwalang hiya sila, salamat kay Senador Kiko Pangilinan, sir. May maraming mga hold-upper na mga kabataan, mga adik, mga nambubugbog. Hindi mo naman pwede sapakin din dahil makakasuhan ka. Pero tama nga, si nanay, huwag na asahan ng barangay. Huwag na. Dahil, kumuha na lang, samahan namin kumuha ng certificate to file action. Doon ka sa police mag-file. Tama. Doon magkasagutan kayo. Sige. Anyway, magbabalik pa po ang Kilos Pronto. Diyan lamang ho kayo. Samahan namin kayo kumuha. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Paring Erwin, ano tayo ha? Sumbong Promdi ho tayo. Balikan natin yung problema ho ng ating po mga kababayan. Diyan po sa Barangay Alegria, Northern Samar, dahil po sa lubak-lubak na kalsadang inirereklamo po nila. Halos 2 dekada na pala daw ito. 3 dekada na pala itong problema nito. At para sa agarang solusyon sa problemang ito, nasa linya ngayon po si Undersecretary Rafael Yabut ng DPWH sa Visayas. Yusek, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon po, Dinawan. Opo, Yusek, si Alex Santos po to at si Erwin Tulfo. Live po tayo, sir, sa PTV4. Ito po ang Kilos Pronto, sir. Ay, salamat po. Opo. Yusek, makatulong ho dito ang DPWH Visayas dito sa problema ho ng mga taga Barangay Alegria dito po sa Northern Samar. Meron ba ho tayong budget po dyan na pwede ho natin matulungan? Ito po yung San Isidro, town po nila. Opo, yung pong na-research po namin kahapon, unang-una, humingi po ako ng pamanin ng Friday, hindi ako makasagot at saka po kanina, nasa meeting mo tayo. Meron kami na-research dito yung ginagawang project natin doon sa may Barangay Alegria, San Isidro sa may Northern Samar. In fact, kung meron silang ginagawa dito, naka-budget ng 2016, itama na lang po ako ng mga kababayan natin kung ito po yung project na sinasabi nila, at saka ito po yung ginagawa natin ngayon doon sa may Alegria, San Isidro, Northern Samar. Meron po silang ginagawa na naka-budget ng 2016 na amounting to 70 million. 70? Opo. Ang accomplishment po nito as of April
26 is 95%. So meron po mga 100 meters. Iba ito. Totoo po yung 100 meters Opo. na natitira po. At hindi po matapos-tapos dahil nga po itong pabugso-bugsong pag-ulan. Doon sa may parte ng Northern Samar na po yan. Oo. Paki-check po sa record po ninyo, Yusek, baka iba pong lugar po to. Ito po sa barangay Alegria. Tama ho yung binabanggit ninyo, pero doon po sa area na pinapakita po sa video, wala naman kami nakikita pong construction nung last year. Kita nyo, lubak-lubak pa rin po, sir. Pero meron daw sila napapansin na tinatambakan daw ng buhangin, may mga bato daw. Ito na ba ho yun, sir? Yung 70 million, sir? Palagay ko ito, pero tama ko check ko ito. Kasi ongoing concreting po ito Ongoing concreting. Kung yung pong 100 meters na yon ay bahagi ng sinasabi ng lubak-lubak, ito po yung project na to kasi meron nga pong 100 meters at titira ginagawa. Siguro, sir, dahil nandiyan ka naman at ipinarating na ho namin sa inyo, pwede pa double check na lang po, sir, para at least mabigyan ho natin ng magandang kalagayan po ating mga kababayan po dyan. Ito po si Paring Erwin. Sir, makasingit lang, Yusek Yabot. Ito po bang sinasabi niyo proyekto, ito po ba ay national highway? Yes, sir. National highway po to. Ito parang In hindi fact, parang ito po yung napuna ng mga grupo ng mga congressmen nagloro caravan po nung Holy Week. Okay. Opo. Mukhang hindi siguro ito. Mukhang ito ay provincial road at wala kami masyadong makita na kalsasakyan. Baka hindi po ito national highway. But anyway, nevertheless, pakitignan na rin po siguro, sir. Double check na lang, sir. Oo, kasi... I-check po namin. Pasensya na po dito. Ay, wala ko kayo, hindi nyo problema, sir. Ilapit lang namin sa inyo para masilip po ninyo dahil talaga naman, akala ko po ito paliguan ng mga kalabaw kalsada pala ito. Maraming salamat po. Sige po. Maraming salamat din po. Thank you, Yusek. Yun. Baka iba yung ano niya. Baka meron siguro ginawang project. Same town, same barangay, pero dito sa kabila, doon naman sa kabila. Double check na lang siguro ang DPWH. Bueno, sumbong OFW naman tayo sa Dammam, Saudi Arabia. May sakit na sa puso, hiling ng anak, mapauwi ng Pilipinas ang kanyang ina. Lumapit sa programa si John Metrillo, hiling niya na matulungan siya mapauwi ang kanyang nanay na si Annalisa Metrillo, isang OFW sa Dammam, Saudi Arabia. Madalas na raw manikip ang dibdib ng kanyang ina. Hindi rin bumababa ang presyon, 139/120 lagi. Mataas. At 4 na beses na naisugod sa ospital sa Dammam. Alam naman daw ng Rotana International Manpower Incorporated, dating Eastern Mars Resources, ang medical condition ng kanyang ina. Pero nagawan pa rin ng paraan nila na makaalis ng bansa ang ina. Ang problema ngayon, paring Alex, imbis na maging domestic helper, ay pinag-aalaga siya ng isang 22-year-old na may sakit sa pag-iisip. Naku, Diyos ko po, mas mahirap yun. Hindi raw kinakaya ng kanyang ina ang hirap ng trabahong ibinigay sa kanya. Kasama natin ngayon si John Metrillo, ang anak ni nanay. Magandang hapon sa iyo, John. Magandang hapon din po, Ilang sir. taon na si nanay niyo? 42 po, sir. 42. Okay, kailan siya umalis? Noong December 31. December 30. Ano nangyari? I mean, sa medical exam, may sakit siya sa puso, nakita? Opo. Alright, pero dineploy pa rin? Opo, sir. Ano po, sir, parang pinabago po nila yung medical record, sir. Pinabago po? Paano pinabago? Ano po, parang binayaran po yata yung doktor, sir, para po... Pero paano niya nalaman na may sakit noong una? Talaga po, sir, bago po siya mag-apply, may sakit na po siya sa puso, sir. May mga medical record po siya sa bahay na may sakit po talaga siya sa puso. Okay. Bakit anong akala ng mami mo? Medyo... Baka sakali lang po, sir, na baka mabago raw po yung buhay namin, sir. Okay. Kasi po, solid parent po siya, kaya po... Ayun, okay. Pinuntahan natin paring Alex ang Rotana International Manpower upang alamin ang kanilang panig, pero mukhang pinabayaan talaga nila ang problema ng nanay ni John. Ito, panoorin natin. Hindi naman makakaalis yan, sir, na issue lang yan, sir. Konting-konting sakit para may report lang, para kasi gusto talaga nila magparipat. Kung mga 2-3, pwedeng sabi mo reklamo. Pero pag 1 taon na, sir, 1 taon ka na, tsaka magreklamo. Sabihin, nagagawa ka na lang ng alibay. Sino ba yung ulol na yun? Biro mo konti-konting sakit lang. Kung may karamdaman, bakit nyo pa pinatuloy? Kung ikaw kaya ang saktan kung hinayupak ka, Ikaw kaya balian ko ng bliig.
May tarantado itong buwang na ito. Pero kung totoo ito sinasabi ni Jan na dinoktor yung kanyang medical record para lang may patuloy. Violation yun. Violation yun. Dapat ipasara na yan. Diyos ko po naman. Anyway, para tulungan si Jan na mapauwi ang kanyang OFW na nanay, makakausap natin si Miss Josephine Sanchez Tobia, ang Social Welfare Officer ng OWA. Magandang hapon po, Ma'am Josephine. Yes, magandang hapon po sa inyo. As usual, ma'am, ilalapit namin ang kaso ni Annalisa Metrillo dahil yung kanyang anak ay nandito sa atin. Tingnan mo itong kabastusan, kademonyohan ng agency na nagpaalis sa kanya. Rotana Placement ba yun? Pangalan ito, Rotana International Manpower. Alam na nila from the very start na may sakit yung ale. Dinoktor umano nila yung medical certificate para mapaalis. Ngayon, lumalapit na yung anak sa kanila, pinuntahan pa namin, sinurbelas namin yung mga buwang-buwang na ahensya. Ang sabi sa amin, konti-konting sakit lang yan. Nagpapalusot lang para makauwi. Kita mo namang katarantaduhan ito, Ma'am Josephine. Hindi tama yung ganoon dahil unang-una, kailangan talagang malaman kung ano ba talaga yung kondisyon ng worker, no? At saka mali yung niretoke yung or finake yung document, medical certificate niya. Opo. Pwede nilang ireklamo yan pag nandito na si worker, si OFW. Falsification ng documents yun. Ang problema kasi, Ma'am Josie, ang akala, DH. Ngayon, pinag-aalaga siya ng 22-year-old na may sakit sa pag-iisip. Mas mabigat po na trabaho. Ibang attention yun. Oo. Mas lalong mabigat yun. Lalo siyang na-stress. Yes. Sige, ipapatawag natin yung agency at saka yung papacheck natin sa... Ang gusto namin sana mangyari mo, kung kakayanin po, patawag po ninyo, sabay i-recommenda na nyo sa POA, mapasara itong bastos na ito dahil mantakin mo may sakit, dodoktorin nila. Ngayon, hihingin ang tulong, sabihin, konti-konting sakit lang, nagpapalusot lang. Yes. Kita mo naman kakagaguhan. Kailangan makapagreklamo yung ating worker para talagang ma-recommend for suspension yung agency na iyan. Kasi hindi tama yung ginagawa nila. Tingnan nyo. Yes, ma'am. Pati, Ma'am Josephine, binago na ho nila yung pangalan, yung Rotana na yan, ha? May ibang pangalan ho sila dati. Baka ganun yung ginagawa ng ilang pong mga agency. Papalitan na ho nilang pangalan, tapos gagawa sila ng kalukuhan, papalitan na naman ng pangalan, ganun pa rin, wala akong mangyari. Dati Eastern Mars Resources. Yun. Maraming gumagawa nga niyan. So, ganito na lang, ma'am, hingin lang namin sana na mapauwi ka agad dahil ang BP niya hindi bumababa sa 139/120. Baka ikamamatay ni nanay doon, kawawa naman. Huwag naman, Sige, papacheck na namin ngayon para mapauwi. Paano po, ma'am? Pwede ba namin samahan itong anak dyan sa inyong tanggapan? Para bukas. Okay, bukas. Samahan na lang para makausap namin, ma-interview mabuti. Alright. Ma'am Josie, maraming salamat ulit. Ma'am Josephine Tobia, thank you po. Thank you. Okay, paring Erwin, sa amin pong pagbabalik, yung benepisyo ng mga factory workers, atin po yung aksyonan. Okay, mawawala. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pong public service. Nandito po yung 5 factory workers na pinatanggal ho ng kanila pong ahensya. Ito pong Reyna Manpower Service Cooperative. Pero yung kanila pong back pay, iniipit. Nirereklamo ho nila Fidel Marano, Ivy Clatero, Donabel Mesa, Normala Guro at Sheila Tapik ang ahensyang Reyna Manpower Service Cooperative dahil iniipit nga nila yung kanila pong back pay.
nalaman din po nila na kulang-kulang pala ang hulog ng Reyna Manpower sa kanila po mga benepisyo. Kaya naman habol po nila ngayon na maibalik na lamang ho yung huling sahod na kanila pong pinaghirapan. Kasama natin si Ivy Clatero at si Donabel Mesa. Magkano ba yung hinihingi ninyo yung back pay? Wala po kasi kaming 13 months po, sir. Oo. Tsaka yung araw po na holiday, hindi po sila nagbibigay ng double day po. Kasi kahit November 1 and 2 po, may pasok po kami. Ano ba yan? Abutin ba ng 10,000 ba yan? O more than? Higit pa? Higit pa po, sir, kasi almost 3 years na po ako nandyan. Tuwing December po, wala po ako natatanggap kahit ano po, sir. Oo. Kasi ang ano po daw, hindi daw sila nagbibigay ng 13-month pay po, sir. Tapos nung ano po, bigla lang po nilang, konti lang po yung kasalanan ko, bigla po ako nilang tinanggal doon po, sir. Tapos tinanong ko po sa main agency po namin, si Sir Rocky po, Sir, pwede, may tanong po ako sana ko, Sir, kung pwede, kung meron po akong makukuha kahit konti lang pong ano. So sabi niya, di ba agency to, wala kayong makukuha. Sabi niya ganun po, sir. Nila. Tapos, yung ano naman, yung hulog sa inyo pong yung mga benepisyo? Sa benepisyo po, sir, kinabukasan nun po, nag-inquire po ako. Saan? Sa SS? Sa SS lahat po, Pag-ibig sa PhilHealth po, sir. Walang laman? Ang laman po ng PhilHealth ko is 100 pesos since 2014 po. Kaya parang naano po ako, umiyak ako nung time na yun. Ilang taong ka na nagtatrabaho dito sa Reyna? 2014 po ako pumasok, October po. Nag-end po ako nung 16 lang po, sir. Si Donabel, ganun rin tapos ang binalikan, ganun din po. Tapos binalikan po din namin yung minipit. Sabi po, may proseso po tayo 1 linggo dyan. Balik lang kayo. Yun po sabi, sir. Yung mga rason nila. Sandali ha. Sinubukan po namin po makipag-ugnayan po dito sa Reyna Manpower Service Cooperative. Pero hindi ho sila sumasagot sa aming pong tawag. Ito pong nasabing ahensya. Ibig sabihin yan, takot sila. Guilty. At may yung mga kasalanan. loko-loko. Ayun. Okay, nasa linya naman ho si Miss Belen Nicasio. Nicaso, siya pong head ng SENA unit po ng NLRC. Magandang hapon po, Miss Belen. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ma'am Belen, si Alex Santos po. Kasama ko po si Erwin Tulfo. Ito po ang Kilos Pronto, Mama. Pwede ho namin idulugon ito pong dalawang mga manggagawa na may problema ho sa kanila pong back pay at yun daw hong hulog rin po na kanila pong ahensya ay hindi po binibigay po sa SSS, Pag-ibig. Ano po pwede ho natin tulong sa kanila, ma'am? Naku, pwede po silang magsampa ng kanilang hinaing dito po sa NLRC. Yung pong tungkol dun sa SSS, sa PhilHealth, sa Pag-ibig, maaari po silang magtungo dun sa mga opisinang yon. Separate po, ma'am, sa kanilang mga reklamo doon. Pero kung dito sa issue naman po sa pagtanggal sa kanila, sa serbisyo at the same time hindi pagbigay sa sweldo, pwede namin sa inyo po. Sa NLRC. Yun. Opo, meron din ipagbibigay ng kanilang back pay, yung pong 13th month pay, holiday pay, at kung ano man po yung benepisyo na iginagawad ng ating pamahalaan para sa mga manggagawa, maaari po nilang i-file yung money claims po na yan dito po sa NLRC. Para po sa kalaman ng ilang mga manggagawa na rin natin, totoo ba yan pag mga ganito mga agency? Kasi marami na po ako naririnig, ma'am. Pag agency, mga placement, hindi raw po nagbibigay ng overtime, hindi nagbibigay ng 13 month, hindi nagbibigay ng holiday pay. Doon dinideploy nila yung mga tao na Christmas, New Year, araw ng mga patay, yung mga official holiday natin. Wala ba talaga, ma'am? Is this true? Hindi po. Hindi po nasasaad sa batas na hindi po dapat sila nabibigyan ng ganoon. Kahit sila po ay mga hinire ng agency o manpower services o cooperative, lahat po ay entitled doon po sa benepisyo ng 13th month pay, holiday pay, premium pay. Wala pong pinipili yan. Ayun. Pero meron na ba ho kayo na napasara or na nabigyan po ng violation? Yung pong bagay na yan ay sa Department of Labor and Employment naman. Dito po sa amin yung NLRC, sasampa lamang po nila para po mabigyan po ng hustisya kung yan po ay naging kaso na. Pero sa unang proseso nga po, yan muna pong conciliation mediation. Gagawin natin parang Alex, iba naman sa Department of Labor para mapasara itong kumpanya na ito at hindi pa marisa ng iba. Tama. Ma'am Belen, thank you so much po, Mama. Walang anuman po. Salamat po. Si Belen Nicasio po yan ng NLRC. Bukas pasamahan doon kay Ma'am Belen para makuha na niyo. Mag-happy face-to-face kayo doon. Marami pong salamat, sir. Ayun. Bueno, bye-bye. Okay. Higit sa sumbungan, investigahan at isyong kailangan solusyonan ng serbisyo pampubliko. Dapat kilos! Pronto!